Mga bro, last week nabanggit natin na si Defense Secretary Gilberto Teodoro ay nag-report sa congressional hearing tungkol sa budget ng DND para sa fiscal year 2025 na may plano ang Philippine Navy na magtayo ng mga bagong dry docks para suportahan ang lumalaking fleet nito. Mukhang hindi nagpapahuli ang ating Navy pagdating sa pag-level up ng kanilang mga pasilidad at kakayahan. Ayon sa ulat na inilabas ng Philippine Navy, nakapaloob dito ang intensyon nilang bumili ng dalawang floating dry docks, isa para sa mga maliliit na barko na may 3,500 tons capacity, at isa pa para sa mga mas malalaking capital ships na may 8,000 tons capacity. Mga bro, solid to dahil siguradong mas mabilis na ang maintenance ng ating mga barko kahit gaano pa kalaki. Hindi lang yan, kasama rin sa plano ang pagbili ng mga bagong boat lifts, floating cranes, shipbuilding tools at equipment, harbor crane, synchro lift, at karagdagang harbor tugboats. Ibig sabihin, mas malawak na ang kakayahan ng Philippine Navy hindi lang sa MRO o maintenance, repair, and overhaul, kundi pati na rin sa paggawa ng barko. Kung dati ay limitado lang ang ating mga dry docks at cranes, ngayon ay nagiging mas ambisyoso na ang plano ng PN. Mayroon ng ilang floating dry docks at cranes ang PN na na-modernize na, pero kung dadagdagan pa ito, mas marami pang lokasyon ang pwedeng pagtayuan ng mga bagong pasilidad na to. Iba talaga pag may foresight, mga bro. Ang mga ganitong acquisition ay nagpapakita ng intensyon ng Philippine Navy na maging self-reliant pagdating sa maintenance ng kanilang mga barko at sa pagpapalakas ng kanilang shipbuilding capacity. Ang mga hakbang na to ay hindi lang para sa kasalukuyan kundi para rin sa kinabukasan ng ating maritime defense.